Yung kanina dito is nasa halos magpo 0.5 yung bias dito halos magpo 0.5. Ayun, bumaba siya, nasa 0.3 na lang di ba? Kanina halos dito yan, halos magpo 0.5 yan. Ngayon mapapansin nyo, kalayo na di ba? Concert na power plant K10 naman ulit, okay? Concert power plant na K10 galing kay Sir Jimmy Danyo, taga taga saan to? Giwan, Eastern Samar, okay? Taga Giwan, Eastern Samar. Yung concern ni bossing, ito may nakasulat, fixed bias daw, ibabagsak ng 0.3. Okay, ilalagay doon sa 0.3. Tapos yung binding post, putol kasi itong binding post yan, ito putol. Siguro pinapapalitan yan. Mahina ang tunog ng kabilang channel, okay? Medyo may kalumaan na tong unit na to, or siguro maaring nasa tabing dagat ito. Ngayon, ito buhay na siya yan, buhay na yan. May nakakabit na speaker siya, okay? Tapos naka stereo mode tayo. Ngayon, ito yung audio source natin. Tapos may nakakabit na dalawang sub. Gumagana ito, working siya kasi nga may audio. Ito, channel 2 ay tagal naman ang introduction niya. Ayan, may audio siya pero medyo mahina kasi hindi umiilaw yung signal dito. Diba? Mapapansin nyo. Pero may audio siya. May audio. Ngayon, ito yung channel 2. Ngayon, malakas diba, lumalabas yung indicator ng signal dito. Parang pantay lang din naman pero sige nga, pagpalitin natin yung input pagpalitin ko lagay natin itong blue sa taas, okay? Tapos yung speaker pagpalitin din natin para ma-check talaga natin okay, ayan. Okay, naipagpalitan natin yung speaker and then audio input, channel 1. Parang malakas din. Wala lang talaga siyang indicator. Ito. Halos pantay lang din naman para sa akin. Kaso lang ito, lumalabas yung indicator niya. Okay, gawin na lang natin yung dapat gawin. Ngayon, buksan natin to. Ito, binabaran ko na ng WD-40 kasi kinain na ng kalawang. Buksan natin, tingnan natin kung pwedeng gawin natin dito. Okay, bago pala natin buksan to, siyempre magpasalamat muna tayo sa may-ari. Kalimutan natin magpasalamat. Maraming salamat kay Sir Jimmy Danyo na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, tanggal natin takip niya. Ang ginawa ko, ginrind ko na lang yung ibang tornilyo. Wala na, hindi na kayang tanggalin kasi napudpud na. Yung ginawa ko, ginrinder ko, ginawang flat screw na lang. Wala, no choice tayo. Ganoon talaga, namahay na yung kalawang Tingnan nyo naman siguro matagal na hindi na bubuksan to, hindi nalinisan. And then ay history na rin ng repair siyempre. Under observation, channel 2. Ito naman, ayun, may mga naka-indicate matagal na rin siguro gawa ito. 1/8/16, 2016 pa pala Okay, ayun Ngayon, sukatan natin bago natin, mamaya lang natin linisan kapag nagawa na natin. Okay, ngayon ito yung bias nila. Kasi ang isang concern ni bossing is yung biasing babaan daw, babaan ng nasa 0.3. Ngayon naka 0.25 tayo 2.5 pala. Ingat tayo. Ayaw Kaya lang medyo marumi na kasi yung transistor nya, kaya hindi makakapit yung ito hindi makakapit yung test board natin. Ayan, nasa halos magpo 0.4 yan siguro gusto ni bossing ibababa natin. Okay, baba na yan. Okay, ngayon ito yung channel 1, channel 2 yung kanina.
Ito medyo mataas ito konti. Medyo mataas na konti pa nga dito eh. Halos nasa 0.4. Okay. Ngayon, linisin ko muna konti ito para hindi tayo matitano. Saka natin kung ibababa lang ng kwan, kung ibababa lang wala. Na-fix bias pala siya. Akala ko pipihitin lang natin. Sige, try ko kung i-fix bias Sa totoo lang guys, hindi pa ako nakapag-fix bias ng concert. Ngayon pa lang kung sakali. Sige, try ko. Subukan ko mag-fix bias ng concert. And then, ibababa natin ng nasa 0.3. Okay? Pinaklas ko na yung channel 1 nya. Ito yung mga history ng repair dati. Ito, sunog to mga 220 nya. Tapos kahawig lang din naman siya ng mga mga key series nila. Maliban lang sa key 12 yata. Kasi key 12 ka-designan ng Atlantic eh. Okay, tapos ito may nasunog dito. Alam ko 10 ohms lang naman ito. Ayan, 10 ohms. Papunta niya sa may 104. Ang dating is parang subil. Subil ba? Ayan, 10 ohms talaga po nasunog eh. Yung kabilang side wala na. Parang tinanggalan nila. Okay, palitan na lang natin mamaya yan. Ngayon sunog na. Ngayon, saan yung bias nito? Ito ba? Ito ba yung bias nito or eto, yung 302. Bali ito, 3K ito eh. So total hindi ako familiar talaga or hindi pa ako nakapag-fix bias nito. Nanap ko kung saan yung biasing niya eh. Try natin to. Pagtawanan tayo ng iba nito, inulaan natin. 302, 3K. Tapos ito ay 501 differential. Okay, try natin to lagyan natin ng siguro mga 2.5, 2.4. Itong 3K na to. Bunutin ko to. And then, hindi natin gagalawin. May nakadikit naman na rugby. Hindi natin magagalaw yan. Kung sakaling di umubra, di balik na lang natin. Okay, try natin Bunot ko na yung trimmer. 302, meaning 3K. Yan, 3K siya. Ang pinalit ko sinubok ko 2.4 ito, dalawang 1.2 series, magiging 2.4 siya. Okay, ayan gilid-gilid lang yung pagkabit. Yan, makikita nyo. Okay, ngayon ibalik ko muna to, try natin kung magbabago ba yung bias niya or hindi. Okay, binalik ko na. Ayan, pag ganito lang muna yung pwesto niya kasi baka mamaya sablay bubunutin na naman natin ulit, di ba? And then linisin pa natin ng maigi ito. Although binas ko na yung side dito. Basta ganito lang muna siya. Tapos ito nga, hindi ko na muna binalik to Hindi abot yung kable Sa indicator lang naman to. Ngayon, nakakabit na yung supply. Okay, try ko nga siguro. Okay, balik na nga rin natin to. Binalik ko na rin yung channel 2. Okay, ayan. Alisin natin tester natin para mas makita nyo. Tester ni paring rito. Gamit ko kasi mas mas accurate or mas maganda yung galaw niya. Yung isa hindi pa ako nakabili ng battery. Okay, ngayon yung kanina dito is nasa halos magpo 0.5 yung bias dito halos magpo 0.5. Okay, ngayon nag-relay na siya. Ayaw ayaw kumapit yung tester kaya lang, baka lumuwag lang. Pero ayaw. Palyado yung test prod. Okay, dito meron kaya nga lang, dito na nga muna tayo. Ayaw kumapit sa kabila ayun bumaba siya nasa 0.3 na lang diba? Kanina halos dito yan, halos magpo 0.5 yan. Ngayon mapapansin nyo, kalayo na diba? Nasa 0.3 na yan.
Okay, gamit pa tayo ng, kukunin ko yung digital natin. Sana hindi pa lobat. So yung digital natin, medyo marumi na rin. Okay, mamimigay tayo ng tester, pero sarili natin tester, hindi natin mapaganda. Ngayon, ito sukatan natin. Nasa 0.4 pa nga dito. Nasa 0.4 pa. Halos saktong 0.4 siya. Halos nasa saktong 0.4. Although pwede pang ibaba to. Ayan, bababa pa natin. Siguro nasa yan 2.4. Siguro mga 2.2. Try ko yung 2.2 na lang. Okay? Palit na ako. And then ang disenyo nito, kapag tumaas ka ng bias or value ng biasing, mababa yung bias na lalabas dito. Kapag bumaba ka naman ng value ng bias na ikakabit, tumataas yung bias niya. Bukan ko siya ng 2.2, lalo siyang tumaas. Yung kanina nasa 0.4 lang, talaga sakto, nagiging nasa 0.45 siya, medyo tumaas ng konti. Ngayon, ang pinalit ko ay sinubukan ko 2.2. Ngayon, binalik ko sa may 2.7. Ayan, 2.7 na to. Red, violet, red yan. Ayan, hindi lang gano'ng kita kasi sa GoPro natin. Red, violet, red. 2.7. Ayan, 2.7K yan. Okay? Ngayon, ito magiging kalabasan ng bias niya. Okay? Dito. Ayan nasa 0.37 na lang diba? Nasa 0.37 na lang siya. Layo, diba? Kanina tumaas pa lalo Ayan, okay na yan. Nasa 0.3 na. Sunod na natin yung sinabi ni Bossing. Tapos ito yung isa. Nasa 0.4 ito. Okay lang Ayan nasa 0.4 ito. Kanina halos hindi natin masundot kasi. Ayan, ito 0.4 ito mas mataas. Ngayon binaba natin, nasa 0.37 na lang siya. Okay, sakpan na siguro si Bossing dyan. Satisfied din siguro si Bossing dyan. Yung bias na ginamit natin is 2.7K. Okay, 2.7K. Ngayon, namatay na siya, wala nang battery. Okay na to. Ang gagawin ko na lang dito is linisin na lang to. Tapos ito palitan ko to, 10 ohms lang naman to. Ito, palitan ko to, 10 ohms. Tapos, hindi na kasi nalinisan ko naman to. Tapos tawid tayo dito sa may isang channel. Bali, ganun din gagawin natin dyan. 2.7K rin yung gagamitin natin. Tapos sabay linis. Nag-fix na ako dito. Yan, ito 2.7 to. Ito na yung dalawa Okay. And then, nabrush ko na rin to. Yung mga puti-puti, wala na tayong magawa dyan. Ayan na yung kulay niyan Pero yung alikabok, natanggal na natin. Okay, pati dito sa my casing. Luminis na siya, wala na yung mga agyaw and then mga alikabok. Ngayon, ibalik ko tong dalawang board kasi okay naman na ito Balik ko to, tapos siguro unahin ko muna ito. Ito, palitan natin tong ilaw dito. Saka tayo pumunta dun sa may likod niya sa binding post. Naibalik ko na to yung dalawang board natin. And then dito, nag-check ako dito, buo pala yung ilaw. Buo pala tong lintik na to. Buo to. Ngayon, sinubukan, alam kong buo na, na-check ko na buo. Pero sinubukan ko pa rin palitan ng bago. Kaso, ayaw niya gumana. May lumalabas na voltahe pero masyadong mataas. Kapagtataka, may problema dito sa may circuit ng Protect. Ito sa may SPP niya. Meron yan. Bakit ayaw umilaw yung indicator na signal. Pero goods yung audio. Dapat ganito lang siya Tinanggal natin yan. Ngayon, tanggalin ko muna ulit ito. Tapos hanapin natin. Baka mamaya may sira na 5551. Okay? Yung natagalan ako. Ang nahirapan ako i-trace. Hanggang sa binaklas ko naman itong isa, kinumpara ko dito sa may kabilang side. And then, meron ako nakitang minimal issue lang naman. Or baka, dahil naparepair na, medyo nagalaw na. Magkaiba yung linya. Kasi itong gilid na to sa may pinakadulo, sa kaliwang side, tapos pangalawa, yan yung linya ng signal dito. Okay, ngayon, salisi. Yung linya na sa kabilang side, salisi. Nagtataka ako bakit salisi. Kaya sa gumana, tingnan yung ginawa ko. Pinag-ikis ko, yung linya na sa gilid na to, dito ko siya ginilagay sa may pangalawang
linya. Tapos yung pangalawang linya napunta dyan sa gilid. Pinag-ikis ba kumbaga? Kapag tataka, kaya kahit anong baliktad ko, hindi gumagana. Or basta nagtataka ako. Kaya ginawa ko, pinutol ko na lang kasi kinumpara ko dito Kinumpara ko dito sa may isang side kung saan yung linya ng, kasi ito tsaka ito isa lang naman ng linya yan salisi talaga sila. Kaya ginawa ko, binaliktad ko na lang or pinutol ko na lang ito. Ngayon okay to, mamaya pakita ko sa inyo hinangin ko lang kasi napigtas hinangin ko lang na mayos. Ito nahinang ko na. Ayan, salisi yan makikita nyo nakaikis yung wire Okay, hindi ko maipaliwanag bagkus ang ginawa. Nakailang ko na nga ako dito balabaliktad na ako ng ilaw ayaw talaga, kahit baliktarin mo siya pag ganyan yung paa, ayaw umilaw. Ngayon nung pinagkumpara ko dito sa may kabilang side, magkaiba talaga sila ng linya. Ngayon ayun, inikis natin para magiging magkalintulad sa may kabilang side. Ngayon balik ko muna to, baka dating ganyan na yan, binabayaan lang nila yung bossing, hindi ko alam pili ko sanang baklasin to dito kung bakit nagkabaliktad yung linya, kaso nakakatamad na kasi mahirap pagbaklas transformer. Kaya dito na lang tayo, gumawa na lang tayo ng diskarte natin pinutol na lang natin. Okay, ngayon naibalik na natin yan, pakita ko sa inyo naka ilang subok tayo sabi ko pambira, ilaw lang mahirapan pa tayo, kahit yung circuit doon buo ngayon eto na siya. Diba? Umilaw na. Yung isa ganun, umilaw din yung isa Ito stock to working talaga tong ilaw dito Parehas din naman yan, yung anod dito sa kabila, ano din sa kabila, same pa rin sila ng linya. Pero kapag tataka, may mga bagay talaga minsan na hirap ipaliwanag, pero wala yun ang lumabas sa tawas yun ang ginawa natin, inikis na lang natin, di ba? Tinatamad daw magbaklas kung ano iwaga meron dito, basta gumana na, ginawa na lang natin ang paraan. Tapos dito nilagyan ko ng sealant to, yung mga kapasitor, kasi medyo maalog na. Nilagyan ko ng ng sealant para dumikit-dikit sila lahat para mas matibay, kasi uwi ng summer to, aalog na naman, baka mamaya malaglag yung kapasitor or maputol yung paa niya. Okay na, na-fix bias natin, umilaw na yung indicator dito. Panglas natin gagawin dito ay etong binding post, palitan natin. Ito na naman, baklas na naman ulit tayo dyan. Pinutol na lang natin yung video para hindi gano'ng humaba. Pinalitan na natin yung mga binding post. Ito siya Sensya na medyo makalat. Ayan, ito maputol na maputol na. Ito naman wala na siyang kapares. Okay, ito yung pinilit natin. Okay, sakto, meron tayong napagkuhanan pa. Na fit talaga dito siya. Okay, na-request kasi ni bossing binding post palitan din kaya pinalitan na natin. Okay, ngayon may nakakabit pa rin na speaker to, tapos audio input. Ayan, medyo luminis na siya. Lang na lang dito ay wala na, i-compressor ko na lang or ipapagpag ko na lang. Yan ang Phoenix bias natin yan Yan 2.7 ang ginamit natin, 2.7. Tapos dito pinailaw natin. Dito ako medyo natagalan. Sa liit nito dito pa ako natagalan. Ayun, baliktad yan Nakakala nyo dinadaya ako, hindi ko dinadaya yan. Nakabaliktad talaga siya Okay. Yung cellphone natin gumagana mula kanina yan. Ngayon, ito na. Ilaw pa rin siya. Dalawa. Okay, makakapirat tayo. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo. In case, di ba, kung sakaling gusto nyong fix bias yung mga key series nyo na concert, yan. Dito kasi sa Kitin, ang gamit ko is 2.7. Hindi ko alam sa iba. Hanggang dito na lang.